Good morning guys, no? So today is Sunday, May 11, 2025. So guys, katatapos lang namin magsimba. Then hayaan nyo akong bumati, no, sa mga magulang, no, na talagang magigiting na magulang na nagmamahal, walang sawang nagmamahal sa kanilang pamilya. So happy Mother's Day sa inyo, sa mga ulirang mga magulang na naandyan sila, no? Anumang hirap ng buhay ay patuloy silang nagmamahal sa kanilang mga anak at hindi nila antala yung anumang hirap na nararanasan sa pang-araw-araw. Kaya guys, dun sa mga anak, hindi naman komo may occasion na Mother's Day, doon natin sila maalala. Dapat bigyan natin sila ng pagmamahal, hindi lang ngayon, kundi sa pang-araw-araw. Minuminuto, oras-oras, ando yung pagmamahal natin guys, no? Kasi nga, kung wala sa kanila, sa kanilang caring, no? Yung sinasabi na pagmamahal, at hindi natin naabot kung anuman tayo sa ating kinalalagyan sa ngayon guys. Kaya ang advice ko lang doon sa mga anak na katulad ko, no, na sana sa mga sandaling ito, no, at sa mga susunod pang araw o tinatawag na hanggang sa dulo, na sana wag kayong bumitaw sa pagmamahal sa inyong magulang. Kasi ang magulang guys, isa lang yan at never natin palitan at hindi natin masasabi na hanggang kailan lang na ang itatagal nila sa mundong ibabaw, no? Kaya guys, kaya nga sabi ko sa inyo sa ngayon na patuloy kong sinasabi sa inyo yung pagmamahal na dapat igawad natin sa kanila, no? Doon sa mga magulang na kasalukuyan na talagang nakikibaka, gumagawa ng lahat ng paraan para may taguyod yung pamilya. Saludo ko sa inyo at sana'y patnubayan kayo ng poon may kapal, na naway bigyan kayo ng mahaba pang buhay at malakas na pangangatawan. At sana sa mga sandaling ito, doon naman sa mga iba na nagse-celebrate, sa mga iba naman na kasalukuyan nagtatrabaho sa kasagsagan ng init ng araw, na naway maayos lahat, no? Maging mablessingan kayo mga mothers na walang sawa talaga na naandyan, no? Sabi nga nila nung tayo ay maliliit pa, kung alam lang natin yung gaano ang hirap ng buhay ng isang magulang, no? Andyan na yung tinatawag na talagang sa madaling araw iiyak yung anak, na kung saan yung magulang hindi niya alam yung gagawin niya, paano niya patahanin yung anak niya. At ito, walang oras, no? Walang oras na sinasabi na sa pagtitimpla ng gatas, na kung saan andun siya at talagang hanggat maaari, anumang puyat o antok, kapag umiyak na yung anak, talagang ito ay kinakalong, kinakarga para na sa ganun patahanin siya, no? Ipagtimpla ng gatas, alamin yung higaan niya kung basa na ba siya ng pawis, o nandun yung time na inaalam din kung okay ba yung pagtulog niya, maayos ba. So maya't maya ang pagmamasid ng magulang sa kanyang anak, kung makikita lang natin. Ngayon, doon naman sa mga anak, no? Kasi yung pagmamasid ng magulang talagang miya't maya, no? Ibig sabihin, wala siyang oras. Talagang anytime, 24/7. Kaya doon naman sa mga tinatawag na anak, na naway, hindi naman humingi ng ganti ang magulang sa kanilang pag-aaruga. Kumbaga, nasa anak na lang yun kung paano nila tapunan ng pagmamahal yung mga magulang nila. Kaya nga, sabi nga natin, kung i-review na lang natin yung previous vlog na sinasabi ko na
Hindi na natin pwedeng pagpahalagahan ang ating mga magulang kapag wala na sila. Hindi na tayo maririnig. Ano mang iyak natin, hindi na tayo maririnig. Kumbaga, sa ngayon na malakas pa sila at naririnig pa tayo, bigay natin yung best natin, no? Ibigay natin yung best natin, pagmamahal natin sa kanila na may padama natin. Hindi lang naman sa tinatawag na pinansyal, no? Hindi lang sa pinansyal. Kasi baka isipin nyo, pinansyal, nagbigay kayo, okay na, hindi yun. Ang gusto ng isang magulang ay iparamdam ninyo, physical, yung pagmamahal nyo sa kanila. Okay? Kasi hindi naman lahat nabubuhay sa pinansyal. Ito ay kinakailang spiritual na ibibigay nyo, napapanalangin nyo yung mga magulang nyo na naway humaba pa ang kanilang buhay, no? Kaya nga, ang lagi kong sinasabi sa inyo, inuulit ko, iisa lang ang magulang. Kapag nawala na yan, ayan yung tinatawag na anumang iyak mo, anumang sigaw mo, no? O humpisay mo diyan sa daan, never ka na niyang marinig kapag wala na yan. Kaya nga, hindi pa huli ang lahat dun sa mga anak na ipadama nyo, no? Patuloy nyong ipadama ng, kumbaga, yung tinatawag na unconditional love, no? Wala kayong pinipili o sinasabi nyo, nagbigay na ako ng pera, bahala na siya dyan. So, hindi yon. Kailangan na magulang, guys, yung tinatawag na tapat na pagmamahal ng isang anak, ano man mangyari. So, hindi naman sinasabi na kayo ay nagkaroon ng trabaho, kayo ay malaya na, at kayo ay may lakas na ng loob at tatag ng isipan na kayo ay lumayo, no? May mga ilan kasi kapag nagkakapamilya, parang hindi nila batid yung pagmamahal ng magulang. Parang naaalala lang pag may mga okasyon o yung tinatawag na birthday, so ganun lang eh. Ganun lang sa pamamaraan, tinatapunan lang nila ng pagmamahal yung magulang nila. Pero guys, mali yun. Sabi ko nga kanina, ang pagmamahal kasi ay tinatawag na hindi lang salapi, no? Ito, ibigay natin yung best natin sa kanila, no? Kasi ang magulang actually, kung mapapansin nyo, yan, nagtatrabaho lang yan. Hindi yan nag-aas ng anumang bagay para sa inyo. Pero bilang isang anak, kayo na mismo ang gumawa ng paraan kung ano yung nararapat na ibigay nyo para sa kanila. Okay? Kasi hindi naman kawalan sa inyo, no? Hindi naman kawalan sa anak ang magbigay ng importansya at pagmamahal sa magulang. Kasi sabi nga natin hindi tayo lumaki ng ganito o hindi tayo nagkaroon ng magandang edukasyon kung hindi dahil sa kanila. Kaya nga, wag lang natin gunitain yung araw ng Mother's Day, doon natin ibuhos, i-greet natin. Hindi. Everyday, mayat maya, pwede nyo i-greet eh. Ma, kamusta ka dyan? At ingat lagi, mahal na mahal kita. So, sa ganung pamamaraan, sa simpleng bagay o sa simpleng salita, guys, ito yung tatawag na naibibigay natin. Naibibigay natin yung tapat na pagmamahal natin sa kanila. At sana, doon sa mga anak na dumating na sa tugatog ng tagumpay. So, meaning to say, na andun na kayo sa taas. Okay? So, lingunin nyo yung magulang ninyo. Hindi lang como kayo ay maganda na yung buhay at parang wala na kayo nakikilala, no? So, dapat andun pa rin tayo na patuloy na umaagapay sa kanila. Hindi naman pinupus kayo o tinutulak kayo na gawin nyo yun. Nasa inyo na lang yun, nasa pagkukusa nyo na lang yun bilang isang anak. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo, ang magulang ay mahirap hanapin pag nawala na yan. Hindi mo na pwedeng ibalik. Wala ka nang mayahanap pa o ipapalit pa sa kanya. Kumbaga, ayun yung bagay na dapat nating itaga sa ating isipan, no? Ang pagmamahal ng magulang na ibinigay sa atin nung tayo yung mga musmus pa, no? Mga sanggol pa lang tayo. Kumbaga, hindi natin nakikita kasi maliliit pa tayo. Pero guys,
naniniwala ako na marami mga anak na talagang nagmamahal sa magulang, no? Walang sawang nagmamahal. Doon naman sa mga ibang anak na tinatapunan lang nila ng pansin ang magulang nila kapag may mga tinatawag na okasyon, kapag meron silang problema, lumalapit sila, nakikilala nila yung mga magulang nila. Pero yung time na sila ay maayos, walang problema, parang nakakalimutan nila na tumawag, mahalin yung magulang nila, no? Mali yun, no? Dapat maging maayos tayo, yung pagmamahal natin sa kanila. At guys, kahit hindi mo nakikita yung magulang mo, Mother's Day ngayon, kahit simpleng text, i-chat mo siya. Ipaalam mo na ginigreet mo siya at nagpapasalamat ka sa kabaitan niya. Ayun lang yun. Doon naman sa mga anak na physical, nakikita yung magulang face to face, yakapin nyo at i-greet nyo, magpasalamat kayo sa ginagawa niya sa inyo, no? Kasi lahat ng ito ay sign ng respeto at pagmamahal. Katulad nga sinasabi ko sa inyo, huwag niyong hintayin dumating sa punto na yung magulang nyo ay hindi nyo na makakausap, hindi nyo na siya mahawakan. So wag niyong hintayin yung ganong situation, kasi hindi nyo na mapapadama yung pagmamahal nyo, no? Kaya nga may time pa doon sa mga anak na nabubuhay pa yung mga magulang nila, na sana'y patuloy nyong tapunan ang pagmamahal, no? At wag tayo mag-isip na nagbigay tayo ng konting tulong, ang iniisip natin parang kayo na lang ang anak na nilalapitan ng magulang ninyo, at parang yung tulong ninyo parang mini-measure nyo, no? Kumbaga sinusukat nyo, wag. Mali yun, guys. Sana kung marami kayong magkakapatid at ikaw yung nakakaluwag, tumutulong ka, sana hindi mo siya bilangan, no? Hindi mo siya i-compute na ikaw ay nagbibigay sa dami niyong mga magkakapatid. Guys, sabi nga nila, yung mga nagbibigay, siya yung pinagpapala. Kaya, ayun lang masabi ko sa inyo, at sana maging maayos, at huwag niyong lubayan ang pagmamahal ninyo sa inyong mga magulang. Anyway guys, maraming salamat, no? At medyo talagang mainit ngayon, grabe ang init. Eto guys, pinipilit ko magbigay ng short vlog sa inyo para magbigay sa inyo ng update. At anyway, shoutout ako dyan kay Chief Engineer Bete, Chief. At Happy Mother's Day sa wife mo. At naway maging maayos, ligtas kayo sa kasalukuyan at sa susunod pa na panahon, na araw, na maging maayos yung health ninyo. Kay Paring Binjola, pre, maraming salamat sa pag-greet mo sa commander ko. Then, Happy Mother's Day din sa commander mo, no? At ingat lang dyan, pre, sa biyahe. At doon sa mga seaman namin na naka-onboard, Happy Mother's Day sa inyong mga wife, mga magigiting na mga magulang na nagmamahal sa inyo. Then, shoutout lang din ako dyan sa Dalisay, sa Team Dalisay, na kung saan nandyan ako, at sa Rosewood kung saan nakasalukuyang nakatira ako, at saka sa Pasay na aking pinagmulan. So anyway guys, maraming salamat, no, sa walang sawang pakikinig sa short vlog ko. And thank you very much, and see you on my next vlog. Bye.